Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay aking ipaparinig po sa inyo ito pong kay sa iyong araw. Pero bago po ang lahat, ako po ay bumabati sa mga kapatid sa inyo pong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, at huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, ito po paparinig ko po sa inyo itong kay sa iyong araw. Napahiya nga po ba itong si Senador Marcoleta patungkol po dito po kay Pangulong Bongbong Marcos? Pakinggan po natin. Kami ang nagulat at nag-react sa video ito na kung saan pinost ito ng unofficial PBBM News dahil sa mga pahayag ni Marcoleta na tila siya ay napahiya. Halika, ating pag-usapan mga kaibigan. Panoorin natin ang video ito. Gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Mangilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan? Naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Ika pa dito sa nakasulat. Paano yan, Mar? Huwag kasi maliitin ang kakayahan ni PBBM at tupagin mo na lang, palibre mong kuryente. Patunayan mo sa amin yung 2K pababa libre. Kung ating mapapansin, ang mga pahayag ni Marcoleta laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tila nagbulag-bulagan siya sa mga ginawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang manapatunayang gawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay sumasalungat sa mga kritisismo. At ating pagtignan ito mga kaibigan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, give me some time. At dito makikita natin na napakarami ng nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ating makikita, 2025 ngayon ang pinakamababa ng inflation rate sa loob ng mahigit 5 taon na 1.4% kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Gayon din ang peso-dollar exchange na bumaba ng 55.396 ngayong May 7, 2025 at ang pababa ng gasolina na halos hindi na maabot ang 50 pesos kada litro. Marcos Jr. At sobrang administration mura launches a ng program mga to bilihin fulfill a tulad ng 2022 bigas campaign na promise umabot for na rice to be ng sold 20 at 20 pesos. pesos per kilo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng halos 3,000 mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform ang namigay ng Land Title sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Mindanao Civic Center Division. Nasihan din ito dahil maliban sa kanila ay nabigyan din ng titulo ang mahigit 50 miyembro ng kanilang libong ligaw. The Philippines is one of the fastest growing economies in Southeast Asia, according to Moody's Analytics. The Philippine economy is expected to grow by 5.9% in 2025. Isa pa dito, sabi pa dito, LOL, Philippines President is useless. He doesn't do anything. Pero kung ating makikita mga kaibigan, Philippines is projected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia this year.
and in 2025 as domestic demand is expected to remain resilient according to Moody's ratings. Isa pa dito, Philippines overtakes Malaysia, Vietnam to become Southeast Asia's fastest growing economy. At isa pa ang pag-distribute ng land ownership at title sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami pa ng mga project ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa dito ang pinakamahabang bridge sa buong mundo ay malapit na may sakatuparan. Kaya ito na ang mga napatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagpapalakas ng ekonomiya na sa unang taon ng kanyang panunungkulan, inulunsad ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ang Philippine Export Development Plan na 2023 to 2028 na naglalayong lumikha ng higit sa 1 milyong dekalidad at napapanatiling trabaho sa pamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng export. At pangalawa, pagtutok sa infrastruktura. Ipinagpatuloy at pinalawak ng administrasyon ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program na naglalayong mapabuti ang konektibidad at pasilidad sa buong bansa. Pangatlo, pangangalaga sa kalusugan at edukasyon. Pinagtibay ng pamahalaan ang mga programa para sa libreng edukasyon at pinalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga liblib na lugar. At pang-apat, pagtugon sa korupsyon. Sa kabila ng mga indikasyon laban sa ilang opisyal, nanindigan si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatupad ng mga reforma upang labanan ang korupsyon at mapanatili ang integridad sa pamahalaan. Ang mga naunang pahayag ni Senator Marcoleta laban kay Pangulong Marcos ay tila nawala ng bisa sa harap ng mga konkretong hakbang at programa na ipinatupad ng administrasyon. Sa halip na magpatuloy sa pagbabatikos, mas mainam na kilalanin ang mga positibong pagbabago at magkaisa tayo para sa kabubuti ng bansa. Yan po mga kababayan, yung ating pong narinig dito po kay Sa Iyong Araw tungkol po dito kay Senador Marcoleta. Napahiya nga po ba siya? Kayo na po ang bahalang mag-comment kung ano po ang inyong saloobin sa bagay na ito. Ano po sa ginagawa ng ating gobyerno sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dyan po mga kababayan, salamat po sa inyong panonood, pakikinig dito po sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.